Magandang araw po sa ating lahat, guys. Update tayo dito kina Kuya Elvin. Talagang nakakalungkot, no? Dati pag pumupunta ako dito, sinasalubong ako ng mga bata para magmano. Tatawagin akong uragunan eh. Pero ngayon wala na. Malungkot na itong bahay na ito. Aking panghihinayang ko na wala nang nakatira dito. Nanghihinayang ako dahil yung mga bata mas lalong hindi na makakapag-aral dahil ay nasa lansangan naman sila. Simula po nung umalis sila dito, ilang araw na ako nakikiusap sa kanila para bumalik dito. Ilang araw na akong nangungulit sa kanila na bumalik dito alang-alang sa kanilang mga anak. Pero wala akong ibang narinig kay Kuya Elvin, kay Ate Lisa, hindi na daw babalik dito dahil nga dun sa nangyari na pananakot sa kanila ng kapitbahay nila. May mga ilang topic tayo ngayon na pag-uusapan para mas malinaw din po sa atin, no? Unang issue, guys, sa daanan. Nabili ko po itong lupa na to, meron pong right of way. So mamaya ipapakita ko po sa inyo kung saan ba yung right of way nito at saan sila talaga dati dumadaan. So yan, lumabas tayo dito, no? Para mas malinaw lang sa ating lahat. Kasi ayaw na nga bumalik dito ni Elvin. Di natin alam kung sino yung nagsasabi ng totoo. So much better kung ipapakita ko po sa inyo. Yung pong ano yan, yung may gabi na yan, yan po yung right of way niyan. Ayan, yung daanan. Papunta po yan doon. Yan, hanggang doon po yan. Hindi pa namin inaasikaso tong right of way na to dahil pag umuulan, medyo maputik talaga diyan. So kaya yung ginawa po namin, may isa pang daanan dito. Ayan, may isa pang daanan dito. Itong binakuran ni Kuya Elvin, daanan pa to. Ito po yung gate. Pag lumabas ka dyan, daanan po yan. Papunta po yan doon. Yan yung sinasabi ni Kuya Elvin na hindi daw sila pinapadaan. Given, guys, na hindi nga sila pinapadaan ng mga kapitbahay, meron naman pong daanan dito. Bukod dito sa daanan na to, meron pang daanan dito at meron pa pong isa doon. Sabihin na natin hindi nga sila pinapadaan. May mga opsyon kung paano makagawa ng paraan para magkaroon sila ng daanan. Dito, guys, pwede naman gumawa ng daanan dito kung talagang umiiwas sila dun sa kapitbahay. Yan, ipapakita ko po sa inyo. Etong daanan nito, guys, pag dito ka dumaan, dire-diretso yan, papunta po yan doon. Hindi ka dadaan dito sa dati lang dinadaanan, kundi didiretsuhin mo lang to. Yung lalabasan mo dito, tapos yung lalabasan mo dito, iisa lang. Pero sa tingin ko, mas maganda po yung daanan dito. Kasi straight po yan. Ginawa na tong daanan ni Kuya Elvin dati pa. Tapos, dyan sa may bahay na yan, kasi may bahay dyan, dyan sila lumulusot dati. Yun yung sinasabi ni Kuya Elvin naman, na hindi daw sila pinapadaan. Ayan, sabi sa akin ng may-ari ng dati lang dinadaanan dyan, mali lang daw yung pagkakaintindi ni Kuya Elvin. Yung sinabi ng may-ari, guys, pag ginawa na yung bahay dyan, hindi na sila Kuya Elvin makakadaan kasi nga maharangan yung daanan. Kasi ang pagkakaintindi ni Kuya Elvin, bawal na silang dumaan dyan. So which is, hindi naman ganun yung pagkakasabi ng may-ari ng lupa. Nagtaka yung may-ari, bakit ganun daw yung sinabi ni Kuya Elvin? Hindi naman ganun yung pagkakasabi niya. So parang namali lang si Kuya Elvin ng interpretasyon dun sa sinabi ni ate. Medyo nalungkot nga din si ate dahil nung time na dumadaan sila Kuya Elvin dyan, dyan pala si Kuya Elvin nag-iigib ng tubig. Parang tinutulungan pa ng may-ari ng lupa na kahit paano may makuha na malinis sa tubig kaya doon sila nag-iigib. So parang yun nga, namali lang daw ng pagkakaintindi si Kuya Elvin. Doon naman tayo, guys, sa issue ng pananakot. So ang sabi ni Kuya Elvin, narinig nyo naman po doon sa vlog ko, ang sabi ni Kuya Elvin, pag lumabas daw sila dito, babarilin daw nung kapitbahay. Ganito daw po yung nangyari. Nung time na manakawan po sila, dito nila hinabol kasi dito daw po dumaan yung magnanakaw. So ngayon hindi nila nahabol. Parang nabigay lang ng babala yung nanakawan. Wag silang lalabas ng mga alanganin na oras, mga 10 oras ng gabi dahil baka mapagkamalan sila na magnanakaw. Babarili sila ng Julien ng may-ari ng lupa. Hindi lang naintindihan ni Kuya Elvin yung sinabi ng may-ari. Kaya ganun lang yung dating sa kanya na parang pinagbabantaan siya na babarilin. Sa tingin ko, may mas malalim pa na dahilan kung bakit umalis sila Kuya Elvin dito. Hindi lang yan yung pananakot ko na sa kanila
Hindi lang yung daanan yung dahilan para umalis sila dito. Sa tingin ko lang may mas malalim pa na dahilan. Kasi guys, para sa akin, kung yun lang naman yung nagiging dahilan na hindi na sila pinapadaan dyan o kaya tinatakot sila. Dalawang opsyon nila na pwedeng pagdaanan dito kung yun talaga yung problema na hindi na sila dadaan doon sa may kapitbahay nila. Itong ginawa niya na daanan dito, walang problema na dumaan dyan. Hindi sila dadaan dito sa kapitbahay nila. Dito naman sa kabila, mayroon pa ring daanan na hindi rin dadaan dyan. Malayo nga lang talaga. Pero kahit gaano pa kalayo yung daanan, kung iisipin mo yung pamilya mo, babaliwalain mo yun eh. Tungkol naman dun sa pagbabanta na sinasabi ni Kuya Elvin, mayroon namang mga paraan para matagil yung pangbabanta. Unang-una, may barangay naman na pwedeng i-handle to. Kung hindi masitil sa barangay, meron namang pulis. Kung wala siyang tiwala sa barangay, meron namang pulis na pwede kayong magreklamo. Pag nakapagreklamo po kami doon, pwede kaming gumawa ng kasulatan na kung sakaling may mangyari kina Kuya Elvin, sila yung sisisihin. Kinukumbinsi ko nga sila ako na bumalik dito kasi may mga paraan nga para matigil yung pambabanta. Kung sa daanan lang naman, walang problema. Dala-dalawa pa yung daanan dito. Kaso nga lang talaga, may mas malalim na dahilan kung bakit ayaw nang bumalik ni Kuya Elvin dito. Ayaw ko munang maniwala dun sa mga sinasabi kasi yung mga sinasabi sa akin ng mga taong nakapaligid dito kay Kuya Elvin, mga taong nakakasalamuhan ni Kuya Elvin dyan sa labasan, yung mga taong andun sa Albay, sa lugar mismo ni Lisa, pag pinagtagpi-tagpi mo po yan, parang iisa lang yung kanilang sinasabi. Para sa akin, nagawa ko na yung mga dapat kong gawin sa kanila, tulong galing sa ating mga sponsor, pakiusap na sana bumalik sila dito alang-alang sa mga anak nila. Kasi walang patutunguhan yung buhay nila dyan sa kalsada na yan. Yung mga sinasabi kasi ng tao guys, unang-una parang ayaw ni Kuya Elvin ng obligasyon. Tungkol lang sa pag-aaral ng mga bata. Nakausap po yung teacher ng bata, yung kinder at yung grade 1. Isa lang yung kanilang sinasabi. Kung gusto lang papasukin yata ni Kuya Elvin yung mga bata, saka lang papasok yung mga bata. Papasok yung mga bata, 1 linggo, 2 beses, 3 beses lang. Yung sabi ng teacher ng mga bata, simula nung mga anak si Ate Lisa, nung September, halos hindi na pumasok yung mga bata. October, bihirang pumasok. Nag-November, ganun pa rin, bihira pa rin pumasok. Sa 1 linggo, 2 o 3 beses, maswerte na siguro kung buong linggo nakakapasok yung mga bata. Pero kung susumahin daw, bilang na bilang lang yung pinasok ng mga bata. Yung mga teacher ng mga bata nanghihinayang din kasi ilang araw na lang o ilang buwan na lang tapos na bakasyon na. Hindi man lang tinapos yung pag-aaral ng mga bata kahit grade 1 man lang. Matapos man lang nila dito yung grade 1, at least kung gusto talaga nilang umalis, at least pagdating dun sa pupuntahan nila, makaka-grade 2 na yung mga bata o makaka-grade 1 na yung mga bata. Ang isa sa napansin ko kay Kuya Elvin, ayaw niya na may nagdidikta sa kanya, ayaw niya nang pinapagalitan siya, ayaw niya ng yung parang may nang-uutos sa kanya. Hindi niya naman pwedeng sabihin sa atin na napapagod siya. So anong kailangan mong gawin? Kailangan mong tanggapin na andun ka nga sa sitwasyon. Marami kang anak, yan yung buhay na gusto mo. So kailangan mong magsakripisyo talaga. Kailangan mong i-sacrifice yung katawan mo, yung pagod, lahat na kailangan mong danasin para sa pamilya mo. Kung iniisip mo talaga yung pamilya mo. Pero kung yung pride, yung pairalin mo talaga, ganito yung mangyayari. Sayang lang yung mga tulong, sayang lang yung mga efforts na ginagawa natin dito. Kung ganyan lang naman yung mangyayari. Sa totoo lang, hindi yung kailangan magmakaawa sa kanila. Hindi sila kailangan kumbinsihin para bumalik dito. Kasi kung talagang iniisip nila yung pamilya nila, babalik at babalik sila dito para sa mga anak nila, para makapag-aral yung mga anak nila. Para maging maayos yung buhay nila pagdating ng panahon. Kaso talagang pride yung pinapairal, kaya talagang siguro ganyan yung mangyayari. Kung hindi mo lilinisin yung pangalan mo o hindi ka uwi dito para masitil to sa barangay, talagang iisipin ko na ikaw yung may kasalanan. Ang dami ko ng chat, ang dami ko ng pangungumbinsi na ginawa para bumalik sila dito. Pero ang ending, ayaw na daw nilang. Kaya sana Kuya Elvin, maisip mo pa rin na bumalik dito. Hindi pa huli ang lahat.
welcome na welcome ka pa rin dito. Gagawa tayo ng paraan. Kung totoo man yung pababanta sa inyo, gagawa tayo ng kasunduan. Kung sakaling may mangyari sa inyo, sila yung sisisihin natin. Kuya Elvin, kung mapanood mo to, ayaw kong maniwala sa mga sinasabi ng mga tao dito. Pero kung talagang hindi ka na babalik dito, talagang maniniwala ako na ikaw yung nagsisinungaling. Pero kung babalik ka dito at makikipag-usap ka sa mga tao dito, talagang bibilib ako sa'yo. Talagang patutunayan mo na nasa tama ka, sila yung mali. Kaya ako nakiusap, bumalik ka dito para sa mga anak mo, para sa ikaganda ng buhay nyo. Kasi walang mangyayari sa'yo dyan sa kalsada na yan. Huwag mo nang ilagay sa alanganin yung mga anak mo. Huwag mo na sanang ipadanas sa mga anak mo yung kalagayan nyo ngayon. Kailangan mo magsikripisyo para sa pamilya mo kahit gaano kahirap. Hindi tayo perfectong magulang, pero kailangan nating magsakripisyo para sa pamilya natin. Karoon ka ng peace of mind para maisip mo na bumalik dito. Kasi kahit maraming pagsubok, may tirahan kayo na maayos, may tinutulugan kayo na maayos. Ayaw mo bang iparana sa mga anak mo yung magandang buhay? Ayaw mo bang iparana sa anak mo yung higaan nila maayos? At gusto mo diyan sa kalsada na yan, anong mapapala mo diyan sa kalsada na yan? Hindi ako pabor dun sa sinasabi mo na mas maganda pa diyan sa kalsada kasi wala kang iniisip, wala kang problema. Tinatakasan mo lang yung obligasyon mo. Walang ibang magsasakripisyo sa mga anak mo kundi ikaw lang. Yung pamilya na binuo mo, kaya kailangan mo magsakripisyo para sa kanila, para sa ikauunlad nila, para sa kinabukasan nila. Pero kung ganito yung iisipin mo, ganito yung magiging strategy mo sa buhay mo, ganito yung magiging diskarte mo sa buhay mo, wala. Darating at darating ang panahon. Sana wag naman yung mga anak mo mas labis pa yung sasapitin sa pinagdadaanan nyo. Kung hindi mo ayusin yung pamilya mo, kung hindi mo sila ibabalik dito, hindi ko naman sinasabi na andito talaga yung swerte nyo. Pero para sa akin sa ngayon, dito kayo dapat, hindi dyan sa kalsada na yan. Isa pa, Kuya Elvin, kung talagang iniisip mo yung mga anak mo, yung pamilya mo, pwede mo namang iwan yung pamilya mo dun sa biyanan mo, tapos ikaw yung maghahanap buhay. Hindi yung isasama pa yung mga anak mo para magtinda sa kalsada sa ganito kainit na panahon.